Matthew chapter 26. Praise the Lord. Ito na yung pagkakataon na kinakaharap ng Panginoon. Kung titingnan natin, na-discuss na natin, every time na hindi pa time ng Panginoon na siya ay papasok doon sa finale ng buhay niya, lahat ay ginagawa ng Panginoon na siya i-divert niya, babalik siya sa areas, babalik sa Galilee area para mag-minister ng ating Panginoong Hesus. Wala siyang sinayang na oras, wala siyang sinayang na panahon. Hallelujah. At bawat mga lugar na kanyang pinupuntahan ay tinitingnan niya talaga na mayroon siyang miniministeryuhan. So, yun, ganun ang ating Panginoon sa panahon. Pero yung time na malapit na siya, is willing na siyang itayaan yung buhay niya na harapin kung ano man ang layunin niya sa mundong ibabaw na ito ay kanyang kinaharap. Kaya ito na yung pagkakataong nanatili sa Jerusalem. Alam natin, yun yung pinaka-finale na buhay ng Panginoong Hesus ay ang Jerusalem, lugar niya. Sa verses 1 to 5, sino pwedeng magbasa nito? Opo, Pastora. Sige. Mateo chapter 26, verse 1 to 5. Ang balak laban kay Jesus. Verse 1. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad. Verse 2. Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang ang Paskwa. 2 araw na lamang at Paskwa na. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo upang ipako sa cross. Verse 3. Ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay magkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caifas. Verse 4. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Amen. Amen. So, yun nga, dito sa verse 1, nang matapos si Jesus, ang lahat ng salitang ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Okay, so sabi niya, nalalaman ninyo ang pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Pasko at ibibigay ng tao, anak ng tao upang ipako. So makita natin yung sabi ko kanina, yung timing, alam niya yung oras na niya, alam na yung araw na, yung date Sabi niya, nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Pasko at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa cross. Siguro kung ikaw yung listener sa panahon noon at nagsasalita ng Panginoon ng ganito, parang sabi nito, napaka-weird ba itong sinasabi nito? Parang sa iyo, sa atin, wala tayong idea kung ano ba yung klase ng kamatayan meron ng ating Panginoong Hesus. Pero ang ating Panginoong Hesus, alam niya eksakto kung ano yung pagdadaanan niya. Yung cross, nadadaan siya doon sa cross. Pero imagine mo, ang mga disciples, I'm sure that time, hindi nila maisip yun hindi nila matarap sa kanilang kaisipan na ganun ang mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Yung naipako siya. Kasi siyempre, siya yung dinideklara niya, sinasabi na si Jesus Christ ay Messiah. Yung Messiah na darating at dumating na sa kanilang sa kanilang panahon noon at hindi nila alam na ito ay maisasagawa sa panahon ng ating Panginoong Hesus. At ang gawang ito ay magiging kasapitan lamang sa cross. After all na maraming ginawa ang Panginoon, mga salita, kagandang
mga salita, mga himala na kanyang ginawa. Pero kung titingnan natin dito na yung kanyang buhay ay hindi ito maintindihan, ano? So, sa verse 3, kung titingnan natin, pagkatapos nito, ang mga punong pari at ang matatanda sa bayan ay nagkatipon sa palasyo ng pinakapunong pari na tinatawag ay si Caiaphas. Yung pinakapunong pari na si Caiaphas, yung scribes, mga elders ng iglesia nila noon or noong Judaism sa panahon noon, ay makikita natin na sila ay nagplano na para patayin ng ating Panginoong Yesus. Yung high priest na tawag niya ay si Caiaphas, ay si Anas ay tinanggal sa panahon na pagiging high priest noon nila, ano, during the time of 15 AD, no? At si Caiaphas ang nag-replace. I don't know kung ano yung pinaka problema ni Anas na bakit siya ni-replace, ano? Parang ito yung nilaglag sa posisyon, ano? Kasi noon ang pinaka high priest ay hindi ka pwedeng papalitan hanggang buhay ka, ano? Yun ay bawal sa kanila. Pero may mga pagkakataon noon na tumatanggal sila sa ganoong posisyon dahil may mga mali silang intention sa pagiging pinuno. Pero bawal sa kanila yon, ano? Labas-basta na lang maglaglag ka ng lingkod ng Diyos o pinaka-high priest sa panahon noon. Pero yun ay ginawa. It might be yung panahon din nila talaga ay wicked din na kahit sa loob sila ng iglesia o sa loob sila ng sinagoga is after sila sa posisyon. Kaya yun ang ginawa nila, ano, kay Anas sa panahon noon. Ano, kasi yun ang nangyari, ano. Pero alam nyo, yun nga, sabi ko sa Old Testament, yung high priest ay hindi pwede itong i-replace hanggang hindi ito namatay. Ano? Tinan mo, kahit nga yung mga propeta na ginagamit ng Panginoon sa panahon noon, hindi basta-basta yun na, tapos na yung pagiging propeta, tapos na yung paglingkod, meron na. Like example, ang life ni Elijah, ano? Yung life ni Elijah, hindi basta-basta kahit tinawag ng Panginoon si Elisha, pero hindi niya pwedeng i-touch na, Elijah, matanda ka na, alis ka na, ako na dito. Parang walang ganon, ano? Hihintayin talaga ni Elisha, yung time niya na para isa'y gamitin ng Panginoon, ano? Ganun yung pamamaraan nila. Like example, kay Moses sa panahon noon. So kahit andoon yung mga leaders sa panahon noon, hindi pwede sila magti-take over hanggang hindi mawala si Moses. Si Moses that time ay nawala, kaya naipasa ito kay Joshua. So ganun yung sistema na sa panahon noon. Ngayon, wala na lang yun eh. During our time, parang ang posisyon na lang after sa posisyon, parang ano na lang eh. Ewan ko. Because siguro sa rebellious spirit meron ng ating panahon ngayon, walang kinoconsider ba? Hindi consider basta, ito yung posisyon ko, basta magwala ako, alisin kayo, or alisin ka, ganun. Which is sometimes hindi makatarungan. Pero ganun ay nangyari din ito sa kanila sa panahon noon. Ano? Pero dahil itong si Caiaphas na ito ay, alam mo, hindi rin siya tamang puso kahit pinaka-high priest siya sa panahon dahil Islam din siya dahil ginawa lang din ito kay Anas sa panahon noon. Ito yung mga grupo na kung saan ay nakipagkasabwatan sila sa panahon ng Romano sa panahon noon nila ang ating Panginoon. Ano? So after 2 years, ay alam mo ba na itong si Caiaphas ito ay at si Pilato ay sila din ay na ibagsak by Bitilios, ano? And
ng governor ng Syria, and afterwards naging emperor, si Caiaphas ay hindi na niya makaya ang kahiyan, hindi siya makatulog, hindi siya, yung conscience niya ay hindi niya matanggap yung ginawa niya din sa ating Panginoong Hesus sa pagkapako sa cross. That's why nagpakamatay itong taong to. Dahil hindi niya nakayanan yung ginawa niya sa ating Panginoon. It keeps on ringing. Imaginein mo yung Christ the Messiah. Tapos ikaw yung nagsampa para siya ay ipako sa cross, itong Caiaphas na ito. At dahil doon ay nagpakamatay siya mismo. It's about 35 AD. Ito'y makikita din sa writings, no? Although hindi ito sa lugar ng Biblia, pero ito'y makikita nila sa Joseph Antiquities, sa panahon noon. So, ang pangyayaring ito ay iniiwasan nila sa panahon na hindi ito piyesta. Alam natin yung piyesta sa panahon noon, ito ay ginanap ng alin? Ginanap ito ang feast during Passover. Para maiwasan at madaming mga tao sa Jerusalem that time, ay iniiwasan nila na sila ay hindi magkakaroon ng kaguluhan. Sa verse 4, sabi ito, at sila'y nagsabwatan upang hulihin si Jesus sa pamagitan ng daya. Dinadayan. Alam mo, ang ating Panginoong Hesus, marami siyang ginawa mga himala, marami na siyang tagasunod, pero mga nila Caiaphas, yung mga religious o mga Pharisees, sa panahon noon, siniraan nila ng todo ang mga tao. Ditwist nila yung truth para itong mga taong ito'y ibagsak, ipako sa cross ang ating Panginoong Hesus. Because gano'n naman talaga minsan, para mapaniwala mo o gawan mo siya ng kwento. Gawan mo siya ng kwento, kahit may ginagawa yung taong yon para sa Panginoon, gawan mo siya ng kwento, suddenly kumalat niyan, yung mga marites na yon, kumalat yan hanggang nasira yung reputasyon. Yun ang nangyari din sa ating Panginoong Hesus sa panahon noon, ay samantalang madaming followers ang ating Panginoong Hesus. Kaysa siya dakong paroon, punta siya sa Samaria, pumunta siya sa area, saan lahat na dako na umiikot ang ating Panginoong Hesus, is marami siya tagasunod kasi wala siyang sinayang na oras within 3 years is ganun ka siya kasikat dahil nagpapagaling siya ng may sakit, mga patay ay pinapalaya, yung nabubuhay, mga bulag, lahat, tawa. Ang daming tagasunod siya. Imaginein mo, yung panahon na yon, tapos ganun yung ginawa ng mga religious na ito, mga Pharisees na ito, na para sira ng ating Panginoong Hesus. Ano ang rason? Para kung ano man ang gagawin nila na mga religious para kay Jesus, matakpan ito. They will have a justification. Gina-justified nila yung action nila para hindi siya balikan, para hindi sila balikan ng mga tao. Kasi kung siya ay gumagawa ng isang action, tapos na nagkamali sila, dahil pinapanginoon nila at kanilang ginawang hero ang ating Panginoong Hesus, kung sila ay gumawa ng isang action without the permission of people, I'm sure magkakaroon ng power, people power, na kahit si Caiaphas, babagsakin sila, sa panahon noon. Kaya, yan ang pinaka-safest na ginawa nila, siraan, inject sa mga tao na ganito yan. Kahit may ginawa ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, napasinungalingan ang lahat ng ito at nasira ang ating Panginoong Hesus sa panahon noon. So, ganun, akala mo ngayon lang, noon sobra din ang marites, mabilis lumaganap ang paninira sa panahon noon. Just only
ipakita at malaman na kahit may ginagawa kang kabutihan, lahat yun suddenly mawawala yun because sa kasiraan na ginawa ng mga Pharisees nito. Ano? So, yun yung pangyayari sa panahon noon. At kaya sa upang hulihin si Jesus sa pamagitan ng daya. Dahil yung akusa na yon ay hindi totoo. Sabi dito, at patayin siya na mayroong rason na dahil sa maling accusation na kanilang ginawa sa ating Panginoong Hesus ay pwede na nilang galawin ng ating Panginoong Hesus. Which is para, sabi ko nga, para ma-justify yung ginagawa nila sa ating Panginoong Hesus. Ano? Sa panahon noon. Praise the Lord. So, tingnan natin, ano naman ito pangyari sa verses 6 hanggang 13. Sino ang pwede magbasa? Ako na lang, Pastora. Ano pong verse? Verse 6 hanggang 13. Ay, ano po, Chapter Mateo, 26. opo, 6 hanggang 13. 6 hanggang 13. Pinuhusan ng pabango si Jesus. Yan po ang title dito. Noong nasa Bethania si Jesus sa bahay ni Simon ng Kitongin, lumapit sa kanyang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa may hapag. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango, tanong nila. Naipabili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga may hirap ang pinagbilhan. So, alam ni Jesus ang iniisip nila kaya sinabi niya, bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin, sapagkat palagi ninyong makakasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo makakasama palagi. Binuhusan niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babangitin ang ginawa niya ito bilang pag-alala sa akin. Amen. Praise the Lord. So, itong babaeng ito na Mary, sinasabi, sa book of ni Martha. Alam natin kung gaano itong babaeng to ni sa Mary. Remember yung si kay Martha na istorya na si Mary ay palagi siyang nakaupo palagi sa tabi ni Jesus Christ dahil nakikinig siya ng salita ng ating Panginoong Hesus. Hindi katulad ni Martha na although andoon din naman na friend ditong family na ito ng Panginoong Hesus, pero palagi siyang sa kusina. Palagi sa kusina, nagrereklamo, reklamo itong si Martha na ito, para sa kanyang trabaho na ginagawa niya. Pero itong si Mary ito, ganun siya kadiboto. Devoted siya sa ating Panginoong Hesus. Bakit kaya ang kaso nito? So, ang kaso ni Mary ay siya yung isang babae na tawag doon, na siya ay isang babae na pinatawad din ng Panginoon. Isang babae na makasalanan dahil sa kanyang kalagayan ay tinanggap pa rin siya ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ito yung dahilan na kung bakit ang babaeng ito na si Mary ay naging devoted sa ating Panginoong Hesus at minahal niya ang Panginoon. Kaya nga, dito sa istoryang ito, na babaeng ito, na kaya niyang, sabi niya, lumapit sa kanyang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na may lamang mamahaling pabango. Ito yung alabaster box na mayroong mamahaling pabango. Ang halaga, some other scholars says that
itong halaga ng pabango nito, it's worth 1 year sahod. So kung 1 year sahod, grabe-grabe to, no? Yung 1 year na sahod mo, ibigay mo sa Panginoon. Ano kaya? Di ba? Siguro wala namang ganun mangyayari na walang ganun na nagbibigay ng ganun na isang sahod, isang buong taon mong sahod, ibigay mo sa Panginoon. Ano? Pero dahil si Mary, kilala niya ang ating Panginoon. Ano? Kung kilala niya ang Panginoon na kaya niyang ibigay kahit ang buong taong sahod, halaga nun, pinag-ipunan niya yon. Ano? Para bilhin yung pabangong yun. Dahil yun ay napaka-importante. Bakit anong napaka-importante? Dito natin makikita sa pinaka-uli, sabi dito, ay subalit nang makita ito ng alagad, ay nagalit sila na nagsasabi, ang layunin ng pag-aaksayang. Anong layunin ng pag-aaksayang ito? Ano? Para sa mga disciples, wala lang ito. Anong dahilan ito? Ang mahal-mahal ng pabangong to. Sayang, ano? Sayang, ano mang bagay o layunin na para nag-aksaya. Verse 9, sapagkat may pagbibili sana ito sa malaking halaga. Ibig sabihin, ganun kahalaga yung alabastro na yon, ano? Na pabango at maibibigay sa mga dukha. Yung word dito, ano? Ngunit nang malaman ni Jesus ang sinasabi niya sa kanila, bakit ninyong ginugulo ang babae? Mind your own business, sabi ng Panginoon. Bakit niyo ginugulo? Kanyang devotion yun para sa akin. Bakit niyo pakalaman? Gawin ninyo yung dapat niyong gawin para sa akin. Kung ano yung sinasabi ko, gawin ninyo. Parang ganun yung gusto sabihin ng Panginoon, ano? Bakit ninyo ginugulo ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng isang mabuting bagay. Ang ginawa ng babaeng ito ay mabuting bagay. Bakit nagiging mabuti ito? Para sa mga disciples, hindi ito mabuti dahil sayang. Isang mahalaga ito, ano? Sapagkat lagi, sabi dito, some other version pa nga sabi ito, mahalaga ito, sana pinagbili na lang ito para sa mga, sa mga dukha, tawag doon, ipakain sa nito mga dukha. At ang isa sa mareklamo dito, si Judas. Si Judas kasi, siya ay naghahawak ng pera, ng grupo ni ating Panginoong Yesus. Kaya, siguro palagi siyang, kaya palagi siyang makwenta itong si Judas na ito. Sabi dito, sapagkat lagi ninyong kasama ang mga dukha, ngunit ako ay hindi ninyo laging makakasama. Anong ibig mo sabihin? Itong mga disciples na ito, nakita nila ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Kita nila na siya ay Misaya na. Ganon. Pero hindi, ewan ko hindi nila pinapahalaga kung anong person meron ng ating Panginoong Yesus. Siguro dahil sa familiarity. Sometimes, yung familiarity kasi ay nagiging dahilan din na nagde-disrespect ang tao. Kahit yan ay lingkod na ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon dahil sobra kayong malapit, is, tawag doon, is nagiging hindi nila nire-respeto. Ito yung ginawa nila ng Panginoong Yesus. Ito mga disciples, ito malapit sila sa Panginoon, pero ang question nila, binibigyan ng something ito, hindi nila tinataas ang ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, ang pagkakilala nila sa ating Panginoong Yesus, ganun na lang ang makababaw. Yung pag-honor nila sa ating Panginoong Yesus, hindi ganun. Pero ito sa babaeng ito, isang makasalanan na babae, o it might be the time, and ito yung babae na nakitaan na hinulihan na siya ay patayin dahil sa kanyang pangalunya. Pero dahil nakaranas siya ng acceptance mula sa Panginoon, na dapat batuin siya para patayin siya sa kasalanan na ginawa niya. Pero dahil sa kanyang naranasan na biyaya at pag-ibig ng Panginoon, sapat ba na itaya mo yung buhay para ibigay mo sa Panginoon? O kaya sasabihin mo na yung pagtataya mo ng pera mo dahil dapat
patay ka na, patay na tayo, kunwari, tayo yung kalagayan na yun. Pero pinatawad ng Panginoon. Ano? Kaya ganun na lamang eh. Itong mga tao na ito na ilan, hindi nila pinalagaan siguro. Mababaw lang yung kanilang pananaw sa ating Panginoong Yesus. Hindi nagkaroon ng bigay ng epekto sa kanilang buhay. Kaya ganun lamang eh. Binabasta-bastahan na lang nila yung Panginoong Yesus sa panahon noon. Ewan ko ha, parang mababaw ang tingin nila sa ating Panginoong Yesus. Sabi ni Panginoon, sapagkat gumawa siya sa akin na mabubuting bagay. Ano? At hinadlangan ito ng mga tao na mayroong inggit, na may mga tao na tawag doon na hindi alam ano ang kalagahan ng Panginoong Yesus. Sabi dito, verse 11, sapagkat lagi ninyong kasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo laging nakakasama. E kung kayo naman, meron kayong, sabi siguro ng Panginoong Yesus, o kung kayong kay puso talaga sa mga dukha na yan, palagi nyo naman nakakasama. Ako, hindi alam ng mga disciples na malimitado na lang yung oras ni Jesus sa mundong ibabaw na yon. Siguro, mga ilang araw na lang. Pero sila wala lang sa kanila yon. Especially si Judas sa panahon na ito. Ano? Sabi niya, palagi nyo naman makasama yung mga duka dyan. Ay ako, kasi hindi naman nila nakikita Ano? And then sa verse 12, sapagkat sa pagbubuhos niya ng pabungong ito, sa kaaking katawan, ginawa niya ito upang ihanda ko sa paglibing. At alam natin yung fragrant oil na ito ginagamit kasi wala silang panahon noon na wala silang balsamo na sinasabi sa ating panahon ngayon. Ano? Yung balsamo kasi parang Egyptian yan na kanilang ginagawa. Ano? So para para yung patay ay hindi mabaho. Ano? Inilalagay ito para ganon ang mangyari. Itong ginawa ng babaeng ito, it is a preparation para saan? Sa kamatayan ng Panginoong Yesus na hindi nakikita ng mga disciples na ito. So, ibig mo sabihin pala, may mga action tayo sa buhay at paglilingkod natin sa Panginoon na hindi natin alam. Na yung action pala na yun ay merong hatid na kahalagahan sa ating Panginoon. O doong ilan, binabaliwala ng gawain ng Panginoon, ang iba, binabaliwala yung ginagawa ng iba, dinidespise yung ginagawa. Pero hindi nila alam. Yung bawat ginagawa ng bawat isa, ayun ay ibinigay din ng Diyos para sa mga taong yon, para isagawa ang layunin ng Panginoon sa kanila. Sino bang nakakalam ng babaeng ito na siya pala ay isa sa katuparan o yung fulfillment ng kamatayan ng Panginoong Yesus? Alam ba ng babaeng yon? I'm sure hindi Pero dito, dahil sa ang puso niya tama, yung dedikasyon niya sa Panginoon, yung devotion niya sa Panginoon, ang hindi niya alam na siya na pala yung fulfillment na yun in preparation sa kanyang kamatayan. Ano? Praise the Lord. Pero hindi natin alam na dinidespise ang ibang tao. Kaya nga, kahit tayo bilang mga Panginoon, may mga ginagawa tayo para sa Panginoon. Dinidespise nila ito. Pero hindi nila alam na ito'y kasama sa layunin ng Panginoon para isakatuparan ang layunin niya sa mundong ibabaw na ito. Ano? Halimbawa, mayroon kang isang mission na ginagawang Panginoon sa iyo, pero si Satanas, lahat gagawin para stop ang gagawin mo. Bakit? To fulfill God's commission sa mundong ibabaw na ito. At yun ang nakikita ko Especially pag ikaw ay may malaking puso ka para sa gawain ng Panginoon.
kung ikaw ay yung dedikasyon mo sa Panginoon, lahat gagawin ng kaaway para hindi mailaganap ang salita ng Diyos. Yun naman talaga ang purpose ng Satanas eh. Ano? At yun ang hindi naunawa ng mga disciples sa panahon noon, na yung ginagawa pala ng babaeng ito ay may significance sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito, sapagkat lagi ninyong kasama ang mga duka, ngunit ako hindi niyo kasama, laging kasama. Verse 12, sapagkat sa pagbubuhos niya ng pabangong ito ang kanyang katawan, sa aking katawan, ginagawa niya ito upang ihanda ako. Verse 13, katotohang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang magandang balitang ito, sa buong daigdig ay ginawa ng babaeng ito ay sasaysayin bilang pag-alaala sa kanya. Ano? Ibig sabihin na yung ginawa ng babaeng ito ay napakalaking impact ito sa kasama sa putin ng plano ng Panginoon, sa kamatayan ng Panginoong Yesus. At yung testimony ng babaeng ito ay kailanman ay hindi ito makakalimutan. Kahit sino pa man. At hanggang ngayon, tayo nababasa natin ang istorya ng buhay nito, ng babae nito. Because kung walang dahil sa itinaya niya na kahit anong kahiyan ang kanyang naririnig sa panahon noon, ay hindi niya ilalintana ang kanyang ginawa para sa Panginoon. Ginawa tayo din ganon, na hindi natin alintanain ang gawain ng Panginoon. Kahit ano pa man ang sasabihin ng tao, still tatayo tayo para gawin ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. It cannot stop us. If you are the one na ikaw ay may layunin ng Panginoon sa buhay mo, na para sa huling panahon nito, because ang gusto lang naman ng Panginoon is to spread the gospel. Yun ang layunin ng Panginoon eh. Pero kung may malaking kang puso to spread the gospel, ang kaaway hindi rin natutuwa. Kaya huwag tayong tumingin sa negatibo, tumingin tayo sa layunin ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. At yun ang buhay. At alam mo, pag nakita mo yung sarili mo na ikaw ay pinatawad ng Panginoon, ganun din yung in return, yung iyong dedikasyon para sa Panginoon. Na kaya mong itaya ang buhay mo para din sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. No? Kaya nga, gawin natin yun. Isasabihin, hindi naman ako makasalanan, hindi naman ako ganito. Yan ang naging problema ng mga Pharisees. Kasi tingin nila sa sarili nila kasi banal sila eh. Wala silang kasalanan, gano'n, batikos lang sila, wala silang ginawa. Pero hindi nila alam, kaya kahit simple ka lang, pero alam mo, maging buhay mo sa nakaraan, ikaw ay, ang buhay mo hindi maganda sa nakaraan mo, pero dahil sa nagrepent ka, nanumbalik ka sa Panginoon, ginagamit ka at minilagay ng Panginoon. Minsan, ang mga tao ay babalikan niya yung mga nakaraan mo, kasiraan mo, pero go ka pa rin para sa Panginoon. Kung anong nilagay ng Panginoon sa puso, isip mo, gawin mo. Ang hindi mo alam na ikaw yung ginagamit ng Panginoon para ipangaral ang salita ng Panginoon. Because your name ay hindi ito mawawala. Sisirain man o ano man ang i-despise man yung pangalan mo, pero din sa iyong ginawa para sa Panginoon, it will remain. Mananatili yung istorya mo. I remember, bago pa lang ako naging Pastor New Life yata noon, may nag-prophecy na sa akin noon eh. Hindi ko makalimutan yung nag-prophecy sa akin. Sabi, pinatayo niya ako. Sabi niya, Pastor Raficia, your life will be like this woman. Sabi niya, na ibinigay at binasa mo. Just keep on going. Gawin lang ng layunin ng Panginoon. Kahit mayroong personal akong pinagdadaanan that time sa family sa Pilipinas. Maraming batikos, ganito, because of your life, in the past, ganyan. Pero yung puso mo yung puso mo, Lord, may ginagawa ka sa buhay ko eh. May ginagawa ka sa buhay ko. Salamat, Panginoon, sa pag-accept mo sa akin, even you are rejected. Thank you, Lord, kasi
kahit rejected ka sa tao, pero the Lord accepted you, bakit nasasabi mo na, because God is so gracious pa rin sa buhay mo eh. Nakikita mo yung kabutihan pa rin ng Panginoon dahil tiwala ko kapag hindi mabuti ang Panginoon sa iyo, in spite of your past, at hindi naging mabuti ang Panginoon sa iyo, sana kamalas-malas na yung buhay mo, kung ano na, hindi ka sasama ng presensya ng Panginoon. Hindi eh. Yung presence pa rin ng Panginoon ay sinasamahan ka eh. Yun yung, doon ako nag-start na nag-post sa Facebook that time. Ay, ang dami-dami controversy, dami, no? Hindi naman alam nilang punot dulo ng istorya ng buhay ko. Sige lang, ganyan-ganyan. Pero, alam mo, hindi ko nalintaan na yun eh. Sabi ko, Lord, mabuti ka sa akin eh. Amen. Nagamit mo ako sa sirkumstansya, sa pangyayari sa akin sa Pilipinas, na nadala mo ako dito sa layunin mo, bakit ako magpa-apekto? Ganun yung katwiran ko eh. Bakit ako magpapakto? Bakit ako mag-iisip ako sa sinasabi ng tao? Dahil mabuti ang Diyos sa akin eh. I received that grace from the Lord and His love to me that in spite of who I am, inahal ko ang Panginoon ng todo sa panahon na walang nagmamahal sa iyo, nagre-reject sa iyo, pero ang Panginoon andyan na nagmahal sa iyo. Bakit ko sasabihin? Bakit hindi na akong babae ito? Nagbubulong-bulong yun, hindi niya ilinta na eh. Binasag pa rin niya yung buhay niya eh, para sa Panginoon. Yung fragrant oil na yun, napakahalaga sa kanya yun. Yun yung income niya. Pero kanyang ibinigay sa Panginoon dahil ganun niya ibinuhos ang pag-ibig niya sa Panginoon. Dahil ganun niya na-receive ang grasya ng Panginoon sa buhay niya. Kaya makikita mo isang tao, kapag ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoon, dedikasyon niya sa Panginoon, kapag nakilala niya at naiintindihan niya kung gaano siya pinatawad ng Panginoon. At inamin niya yung kanyang sariling, siya ay isang muling makasalanan, pero siya ay tinanggap ng Panginoon. Siya ay minahal ng Panginoon. Binayaan siya ng Panginoon. Hindi sapat maibigay yung ating buhay sa Panginoon. Kapalit doon sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon. If you will count, just focus for a moment, ngayon. May mga bagay tayo sa buhay natin, even in the church, may mga pangyayari na may mga taong nabagsak, sira. Ano yung ating attitude towards these people? Is it will become judgmental? Or matutuwa tayo dahil yung ginagawa niya para sa Panginoon is ganun na lamang yung dedikasyon na binigay niya kay Lord. Tinitingnan ang iba, pero how about yung sarili? Yung sarili na kung saan na nakaranas din naman siya ng pagpapatawad eh. Nakaranas din naman na ang buhay niya ay nagiging masalimuot din sa nakaraan. Pero dinampot din siya ng Panginoon para mahalin, hiyain, at mahalin. Para yung kanyang buhay na paglilingkod sa Panginoon ay aalisin mo yung reklamo, alisin mo yung mapag-isip, sa ginagawa ng ibang tao. Yung pinapakailam natin, yung ginagawa ng iba. Kaysa tingnan yung sarili. Yung babaeng ito, hindi niya inalintana eh. Ang kanyang pag-alay sa Panginoon. Kahit ano pang narinig niya, umiiyak siya. Ginawa niyang yung buhok niya para ipunas niya sa paa ng ating Panginoon sa sabay ng pagbuhos ng alabastro na pabango ito. Dahil gano'n na lamang niya pinasalamatan ng Panginoon. Yung devotion niya sa ating Panginoon Jesus. At nakita natin, ang buhay ng babaeng ito ay nagiging tanyag na hanggang ngayon ay napag-usapan. Ginawa niya na ito ay para sa kamatayan ng Panginoon Yesus. May significant yung kanyang ginawa para sa Panginoon. Hallelujah. Verse 14 hanggang 16.
Sino ang pwede magbasa? 14 hanggang 16. Hihinga ko po, Pastora. Sige. Sige, Sister Risha. Opo. Sige. Matthew 26 verse 14 to 16. 14 to 16. Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nakipagkita sa punong pari. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din, binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pila. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Amen. Imaginein mo, si Judas ay isa sa disipulo ng ating Panginoong Yesus. Pero dahil hindi tama yung kanyang puso, is ginamit siya din ni Satanas para ma-fulfill ang plano ng Panginoon. Hindi siya gumamit ng Panginoon, hindi niya ginamit yung ibang tao para para magkanulo sa Panginoong Yesus, kundi yung malapit mismo, yun ang nagkakanulo sa ating Panginoong Yesus. Usually ganun Sometimes your best friend will become your enemy. Sometimes the closest people are yun din ang ginagawa para to stab you at the back. Ganun din kay Jesus Christ Kasama siya doon sa disciples na pinili niyang 12. Hindi doon sa 72 disciples o the 70 malayo, kundi doon mismo sa inner na lugar, na circle ng ating Panginoong Yesus. Doon sa circle ng Panginoong Yesus na 12 disciples, siya mismo yung nag-betray sa Panginoong Yesus na pinagpalit niya ito ng ilang 30 pieces of silver. Ano? So siguro panahon noon, nakikita ni observant siguro siya. Tagilid na itong aking master na to. Kay Judas Yung ginawa ng ating Panginoon is hindi nagtanim sa puso't isip ni Jesus. Baliwalang siguro. Mahirap itong, kaya pwede No? Yung gumagawa ka para sa Panginoon and yet hindi rin para sincero. Pwede palang ganun, Yung gumagawa ang isang tao pero panlabas lang. O nakikita niya, may ginagawa sa ating Panginoong Jesus, pero dahil tagilid na to, dito na ako. Ito na yung gagawin ko. I remember may isang pagkakataon noon na 2015, I think, 2015 happened. Isang bishop na very close sa akin. Tapos, ginawa ko siyang tatay-tatay, advisor. Lahat ng siya yung advisor ko ng kasi this is first time ako Tapos, grabe Tapos, lumipat siya doon sa kabila. Tapos, nung huli na hindi nila nakita ko bumagsak. Ang sabi pa niya doon kay isang close ko din na friend, sabi niya, akala ko babagsak na si Pastora Kisha. Yun yung isipin mo kahit lingkod ka pala ng Panginoon na pwede palang mag-isip ng ganun. Na yung tinitingnan mo yung kabagsakan ng isang tao na ikaw ay naglilingkod din sa Panginoon. Wala sa atin yun, yung kaisipan na yun na yung closest mo, pinaka-close mo, ganito, at the end, pag alam mo ng tagilid, aalis ka na rin. Parang kakalas ka na rin kasi tagalid na Wala na doon, mas madami doon, nakupunta ako doon. Ganun ang ginawa ni Judas Nung nakita na niya na tagilid ng ating Panginoong Yesus, tumagilid na rin siya, umalis siya. Umalis siya na kung saan ay
ah siya pa yung ginamit ni Satanas na para ibenta ang ating Panginoong Hesus sa isang halik lang. Ituro mo nga kami, babayaran ka namin magkano? 30 pieces of silver. So, okay. Kasi no, mga mukha siguro nila mga disciples, no, medyo magkapare-pareho, ganyan. O narinig lang ito nila Caiaphas, narinig lang ito ng mga Pharisees, pero actual siguro hindi pa nila nakikita talaga yung kay Mala. Kasi kung nandun sila, naniwala ako, sila mismo, maniniwala sila sa ating Panginoong Hesus. Nakatulad ni Nicodemus. Nicodemus is also a Pharisees, and yet, siguro nag-uusyoso, bakit napapakinggan ko dito, bakit eh? Kaya nga tumago siya, pumunta sa ating Panginoong Yesus sa John chapter 3 na nagtanong siya. Bakit curious siya eh? Sabi niya, kung hindi ka galing sa langit, hindi ka makagawa ng ganito mga bagay. Nang tanong niya kay Jesus Christ eh. Ni Nicodemus, Pharisee siya. Ibig sabihin, eyewitness siya. Ito siguro si Caiaphas na ito, ibang bagay, hindi siya eyewitness. O kaya ito si Judas na ito, kahit eyewitness siya, ang puso naman niya hindi tama. Kaya nung tumagilid na, kung sa bangka baga ay kumawang-kawang at umano na at ating Panginoong Hesus, rejected niya. Inano na niya, pinagpalit na niya. Sabi niya, wala na to, tagilid dito, sasama ko dito. Kasi pag naiiwan ako nito, kasama ako, dun babagsak yun. At ganun yun eh. Kaya tinan mo, anong nagsabi dito? At mula noon ay humanap siya ng pagkakataon na ipagkanulo si Jesus. Ang mahirap kasi dito, kapag, alam mo sa story dito, later on, pag-discuss natin na si Satanas mismo papasok doon kay Judas para mapulfil lang yung plano ng Panginoon sa kanya, no? 17 to 25, kasi gusto ko po dito. Sino pwede magbasa? Ako na lang po, Pastor. Magandang gabi. Ay, sige po. 17 to 25 po. 17 to 25. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapon ng Pampaskwa? Sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus, habang sila'y kumakain, tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, hindi ako iyon, di po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus, ang kasabay kong nagsawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanyang subalit? Kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya pinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. Oh. So makikita natin dito ito yung case na kung saan ay tawag doon na itong taong ito na si Judas at yung panahon na yon ay gumawa sila ng alin yung nag-celebrate din ng ating Panginoong Hesus ng Paskwa, no Passover sa panahon ay nag-celebrate din sila kasama si Jesus Christ. At dito yung gumawa siya ng huling hapunan niya, no? Yung banal na hapunan ng ating Panginoon. That's why ginagawa din natin yung Last Supper na sinasabi, yung huling hapunan ng ating Panginoon Jesus. Kasi mayroong itong significant doon sa kanyang kamatayan, yung tinapay, ito yung katawan ng ating Panginoon, yung dugo na yon, simbolo ng kanyang dugo, ito yung wine. Ito yung nagsisimbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Kailangan i-celebrate niya ito para kahit mawala ng ating Panginoong Hesus, ay maalaala pa rin ng tao o tayo hanggang ngayon kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung
hindi nila ito isi-celebrate yung huling hapunan na ito, hindi nila maintindihan. Hindi nila hindi nila maalaala yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross. Kasi yun ang napaka-importante sa salvation natin, yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga, pinahalagahan ito ng Panginoong Hesus na kailangan nilang pag-usapan ito. Yun yung gusto ng Panginoong Hesus noon. Mahali kayo, ganito magkain tayo dito dahil may mensahe akong ihatid para sa inyo. Yun yung gusto ng Panginoong Hesus noon. Sabi dito ay, pero mangyayari ito, a fulfillment sa pangyayaring ito, merong isa sa inyo na magkakanulo sa akin. Within a group, isa sa inyo na magkakanulo sa akin. Sabi dito, pero sabi niya, nagtatanong ito, sino kaya ito? Sa 12 disciples, ikaw kaya? O ako? Ano kaya? Sabi dito, Pero nagsabi ang Panginoong Hesus na, dito sa uli, so si Judas mismo nagsabi, si Judas na nga yung nagkanulo, pero nagsagot-sagot pa siya doon. Si Judas sa kanya ay nagkanulo, ay sumagot at nagsabi, hindi kaya ako iyon, Rabay. Ang sabi ni Jesus ay, ikaw ang nagsabi. Alam na ng Panginoon na si Judas yun no? Sabi niya, pero sabi niya, mabuti pa sana sa taong ito na hindi siya ipinanganak. Delikado pala pag yung kasama na sa fulfillment ng prophecy. It's better for you na hindi kayo pinanganak. Sabi dito. But it starts from the heart Kaya nga palaging kinukorek ng Panginoon sa atin yung puso na pagtatama natin sa ating paglilingkod kay Lord. Kasi kung hindi ito matama, yung ating layunin sa ating paglilingkod kay Lord, ang tao kasi tumitingin na, ito yung ganito, galantiya sa pagbibigay, ganito yan. Pero ang alam, Panginoon, nakakalam ng motibo sa puso natin. Tandaan natin. At ang hindi natin alam, ang hindi alam ng person na yun, wala sa atin yun, in Jesus' name. Kung ang puso na yun ay hindi tama, hindi niya alam, nakasama na pala siya sa fulfillment ng prophecy sa Biblia. Kaya pinabasa sa 2 Timothy chapter 3, andoon yung in the last days, ganun yung buhay. Ang nakakatakot doon, kung natamaan ang isang Kristiyano, na yun ay sa kanya ay maitupad. Kaya napaka-importante sa atin na yung dedikasyon natin kay Lord, yung ating paglilingkod kay Lord, maitama para hindi makabugar ang kaaway. Kasi alam mo doon sa book of, yung pinaka-reference nito, sa John chapter 13, 21 to 30, tingnan natin. Para maitupad pala yung layunin ng Panginoon sa isang person na yun. Tingnan natin, mayroong dyan Sinong pwede magbasa? Sa John chapter 13, 21 to 30. Large hall of guests. The story tells of a girl named he asked for divorce, which meant the end of the relationship. Hello? May nagbasa po, Pastora. Sa Matthew chapter, sa John Sabi niyo po John 13. 13, 31 21 to 30. John chapter 13, 21 to 13. Sabi niya po, inihayag ni Jesus ang inihayag ni Jesus ang pagkakanulo sa kanya. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at napahayag sa kanya. Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtingin ng mga alagad kapag hindi ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinenyasan siya ni Simon at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw. Nawala ako. Talagang demonyo. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw, sagot ni Jesus.
Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Na matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo na agad ang dapat mong gawin. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi. Akala nila ay pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinabibigyan niya ng limos ang mga dukha. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis gabi na noon. Amen. Yun po. Okay, tingnan natin ha. Praise the Lord. Ang kumikilos pala para i-betray sa ating Panginoong Yesus, hindi lang sarili. There is a power from the devil. So, ibig sabihin, naposes siya. Na kumikilos siya. Ang isip kasi natin, pag napoposes ka, nangingisay-sisay ka, ganun. Hindi ganun. Pag siya sumulo, para tuparin lamang yung plano, yung pangyayari na hindi alam ng person na yun, na tinutupad na pala niya, pero ibang spirito na pumasok. Yung betrayal is iba na palang espiritu, hindi na pala sa Diyos. Akala niya sa Diyos pa rin. Hindi pala. Masama na palang espiritu ang pumasok sa person na yun para lang maitupad ang layunin niya. Kaya nga, sabi ni Jesus, sige na, gawin mo na. Siya pang nagutos sa Panginoon. Kasi alam na ng Panginoong Jesus na-discern na ng Panginoon yung ginagawa ni Judas. Tingnan natin dito. Kaya nga, lesson natin sa life is magandang itama yung paglilingkod talaga natin sa Panginoon para hindi makalugar ang kaaway sa buhay natin. Yung hindi tayo mapag-isip sa ating paglilingkod kay Lord, yung dedikasyon natin na katulad ng isang babae na ito na kayang basagin ang buhay, ang kanyang fragrant oil. Kasi kung lahat ng mga Kristiyano, ganito yung attitude nila, hindi tayo magiging katulad ni Judas. Dalawa lang bagay. Magiging dedikasyon ng buong buo na kayang sagan lahat, hindi tayo nagbibilang kahit ano pa man, kahit oras, kahit ano pang resources na ibinibigay natin, alay natin sa Panginoon, kahit ano pa, hindi tayo mapag-isip kapag nakita natin kung gaano tayo minahal ng Panginoon, kung gaano tayo inaccept ni Lord, sarili natin tinitingnan, Lord, hindi sapat yung aking paglilingkod sa inyo. Dahil kung ganito yung attitude natin na katulad ng babaeng ito, iwas tayo sa espiritu na katulad ni Judas. Dahil si Judas, nagsusunod lang na ibang layunin niya. Tumitingin siya sa pera. Sabi doon sa nabasa ni Sister Remy, the Book of John, sabi niya, dahil siya yung treasurer, siya yung taga-ingat bayaman nila sa panahon noon. Nakala ng mga disciples noong itutusan siya, magbili ka ng pagkain sa labas. Hindi pala, inutusan na yun. Gawin mo na, na-betray ako. Wala na sa sarili si Judas noon. Alam mo ba? Wala na. Kasi ang nag-control na sa kanya, ang demonyo. Ang devil na ang nag-control sa kanya. Kaya kahit pa man, wala nang rason, walang sense of doing the right thing. Wala na. Kasi iba ng espiritu na pumasok sa kanya. Bara-bara na lang para magkaroon siya ng kaguluhan sa panahon noon at i-betray niya ang ating Panginoong Hesus. Yung lesson sa atin ngayong gabi, para sa akin is Lord, nanaway, maibigay ko ng buong buhay kinumaan, kapatid ko, kanuman, kundi ang titingnan ko ikaw. Kita ko, Panginoon, yung sarili ko, Panginoon, sa iyo. Salamat na napapala mo pa rin ako sa kabila ng aking buhay. At para maiwasan natin ang spirito na magiging kahudas. Dahil sabi ko nga kanina, in the last days, marami ang tatalikod, marami ang magkakanulo sa bawat isa, betrayal with one another. Hindi lamang yun, darating ang panahon. When the time of persecution, when the time of tribulation will come, na kahit kapamilya mo, he will betray you. He will betray us. Even, ituturo tayo sa panahon na yun.
Eh ngayon nga, practice lang, nabibitray na tayo. How much pa sa panahon noon. Kaya nga, bilang mga anak ng Panginoon, ingatan natin ang ating puso. Ingatan natin yung layunin natin sa ating paglilingkod kay Lord para iwas tayo ng kaaway makalugar sa buhay natin. Ano? Yung prophecy sa atin is tayo pagpapalain ng Panginoon dahil tayo nagmahal kay Lord. Dapat ganun, ano? Nagmahal ka ng todo sa Panginoon. Dapat yun ang ating i-claim sa Panginoon sa ating paglilingkod kay Lord. Hallelujah. Hanggang doon lang muna tayo para makakuha tayo ng reflection. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. Dalangin po namin ang salita mo, Panginoon. Ngayong gabi ay, Lord, ay isang kaisipan na dapat, Panginoon, sa aming paglilingkod ay magiging tama ang layunin po namin. Tunaway, maging katulad kami ng isang babae, Panginoon, na basag na kanyang ng fragrant oil na hindi nililintana kung sinasabi ng tao. Kundi diretsyo pa rin kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Dahil hindi naman kami naglilingkod sa tao, naglilingkod kami sa inyo. Hallelujah. At hindi kami men pleaser, we are God pleaser. Sa iyo kami, kayo, Panginoon, ang gusto naming malugod sa buhay po namin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito, pagpalain mo. Iba't iba man, Panginoon, pangailangan. Lord, ito man ay ma-physical, ikaw ang Panginoon. Kung paano ka nagpapagaling noon, kaya mo rin pagagalingin, Panginoon, kami ngayon. Hallelujah. Hindi ka nagbabago, Panginoon, sa iyong mga pangako sa amin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita ngayong gabi. Hallelujah. Hallelujah. Lord, pagpalain mong buhay, Lord, ni Sister Emily, Sister Leia, Sister Malu, Sister Grace, Sister Gemma, Sister Glyce, Sister Merlin, Sister Lynn, Seda, Sister Girlie, Sister Mela Bloss, Sister Rubili, Sister si Carissa, si Brother Antonio, si Brother Dean, si Gemaline, Sister Christine, Sister Lynn, Sister Rachel, Sister Claire, Sister Rita, Sister Remy. Salamat po, Panginoon, sa buhay nila na nandyan. Lord, na palaging nakikinig, Panginoon, ng mga salita. At nanaway ang mga salitang ito, Panginoon, ay tumingos sa puso at isipan po namin. At may apply po namin ito. Hallelujah, ang lahat ng ito. Pangailangan man, financial, kayo ang katugunan, Panginoon. Ito man, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, ay pangailangan when it comes to emotion, spiritual, confusion man, Panginoon, na naway bigyan mo ng kasagutan na sa iyo lamang kami, Panginoon, kakapit sa huling panahon namin ngayon. Lord, we ask, oh God, for healing touch, oh God, sa kapatid, Lord, ni Sister Ruby at ni Sister Lynn, Panginoon, let your healing touch be upon them right now in Jesus' name. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, ang katugunan, kagalingan, Panginoon, hallelujah, na kanyang kapatid. Lord, we continue, Lord, to Brother Greg, hallelujah, right now. Hallelujah, ipinalangin namin, Panginoon, Lord, dalangin po namin ang kagalingan mo. We continue, Lord, that nothing is impossible with you. Hallelujah. Ano man ang sinabi ng doktor, pero sa iyo, Panginoon, may pag-asa. Hallelujah. By your stripe, Lord, pinagaling mo na lahat ng may karamdaman sa mga oras na ito. Hallelujah. Ang gabi na, alay po namin ang pinakamataas sa papuri pagpapasalamat. In Jesus' name. Amen.